70 taon. At aking tiningin ang aking mukha sa Panginoong Diyos upang umanap sa pamamagitan ng panalangin at ng mga salmo, ng pag-aayuno at pananamit ng magaspang at ng mga abo. At ako'y nanalangin sa Panginoon kong Diyos, at ako'y nagpahayag ng kasalanan at nagsabi, O Panginoon, Diyos ng dakila at kakilakilabot, na nag-iingat ng tipan at kaawaan sa nagsisibig sa iyo, at na mag-iingat ng iyong mga utos. Kami ay nangakasala at nangangasal ng kasuwalian, at nagsigawang may kasamaan, at nangakipagsik sa mga tuwid bagay na sitalikod sa iyong mga utos at sa iyong mga kakatulan. Na hindi man kami makinig sa inyong mga lingkod ng mga propeta na nagsalita sa iyong pangalan sa aming mga hari, sa aming mga prinsipe at sa aming mga magulang at sa buong bayan ng lupain. 7. O Panginoon, katuwid ay ukol sa iyo, ngunit sa amin ay pagkagulo ng mukha gaya sa araw nito, sa mga tao ng Juda at sa mga nananahan sa Jerusalem, at sa buong Israel na malapit at malayo, sa lahat ng lupain na iyong pinagtabuyan dahil sa kanilang pagsalangsang na kanilang sinilangsang laban sa iyo. O Panginoon, sa amin nauukol ang pagkagulo ng mukha, sa aming mga hari, sa aming mga prinsipe, at sa aming mga magulang, sapagkat kami ay nangkasala laban sa iyo. Sa Panginoon namang Diyos, ukol ang kaawahan at kapatawaran, sapagkat kami ay nangakimagsik laban sa Kanya. Hindi man namin tinlima ang hinig ng Panginoon naming Diyos upang lumakad ng ayon sa Kanyang mga kautusan, na Kanyang nilagay sa harap namin sa pamamagitan ng Kanyang mga lingkod na propeta. Oo, buong Israel ay sumalangsan sa iyong kautusan, sa pagtalikod, sumalansang sa iyong kautusan sa pagtalikod upang huwag nilang talimahin ang iyong tinig. Kaya ang sumpa ay nabuhol sa amin. At ang sumpa na nakasulat sa kautusan ni Moises na lingkod ng Diyos, sapagkat kami ay nangakasala laban sa Kanya. At Kanyang pinatibay ang Kanyang mga salita, na Kanyang sinalita laban sa amin. At laban sa aming mga hukom na nasihatol sa amin, sa pagbabagsak sa hamon ng malaking kaya kasamaan. Sapagkat sa sinang ng buong langit ay hindi ginawa ang gaya ng ginawa niya sa Jerusalem. Kung ano ang nasusulat sa kautusan ni Moises, lahat ng kasamaang ito'y nagsisilagin sa amin. Ngayon ba hindi namin dinalangin ang biyaya ng Panginoon naming Diyos upang aming kalimuran ang aming mga kasamaan at gulitain ang iyong katotohanan. Kaya iningatan ng Panginoon ang kasamaan at ibinagsak sa amin, sapagkat ang Panginoon naming Diyos ay matuwid sa lahat ng Kanyang mga gawa na Kanyang ginagawa at hindi namin dinilig ang Kanyang tinig. 15. At ngayon, O Panginoon, naming Diyos na naglabas ng iyong bayan mula sa lupain ng Egipto, sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at ikaw ay nagtaon gaya sa araw na ito, kami ay nangagkasala, kami ay nasigawan na may kasamaan. O Panginoon, ayon sa iyo buong katuwiran, isinasamo ko sa iyo na ang iyong galit at kapusukan ay maliwanag sa iyong bayan ng Jerusalem, na iyong banal na bundok, sapagkat dahil sa aming mga kasalanan at dahil sa mga kasamaan ng aming mga magulang, ang Jerusalem at ang iyong bayan ay naging kabutihan sa lahat ng nasa palibot namin. Kaya nga ako aming Diyos, iyong digin ang panalangin ng iyong lingkod, at ang kanyang mga samo at paliwanagin mo ang iyong mukha sa iyong santuaryo na sila, alang-alang sa Panginoon. O Diyos ko, ikilin mo ang iyong mga tainga at ang iyong tingin. Ikilan mo ang iyong mga mata at mastin mo ang aming mga kasirahan, at ang bayan na tinatawag sa iyong pangalan. Sapagkat hindi namin inihahanap ang aming mga samo sa harap mo dahil sa aming mga katuwiran, kundi dahil sa iyong pati ng mga kaawaan. O Panginoon, tingin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban, alang-alang sa iyong sarili. O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. At samantalang ako'y nagsasalita at nananalangin at nagpahayag ng aking kasalanan at ng kasalanan ng aking bayan Israel. At naghaharap ng aking sama sa harap ng Panginoon kong Diyos dahil sa panatagandok ng aking Diyos. Oo. Pakitain na muna na pinalipad ng malaksi, hindi po ako sa panahon ng pag-aalay sa hapon. At kanina akong tinuruan at nakipagsalitaan sa akin at nagsabi, O Daniel, ako lumabas sa iyo upang bigyan ka ng karunungan at kaunawaan sa
Sa pasimula ng iyong mga sawa ay lumabas ang utos, at ako'y napalito upang saysayin sa iyo, sapagkat ikaw ay totoong minahal. Kaya't gunitain mo ang mga bagay at unawain mo ang pamatanin. 7 linggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan, upang tapusin ang pagsalansang at upang mamasan ang pagkakasala, at upang linisin sa kasamaan, at upang nalahan ang walang hanggang katuwiran, at upang tatakan ang pangitain at ang pamukula, at upang pahiran ang kabanal-banalan. Iyong mga talastasin at bulain na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahihirap na prinsipe, magiging 7 linggo at 62 linggo. Ito'y matatayo ulit na may lansangan at puta sa mga tuwing bagay sa mga panahon ng ulang habang. At pagkatapos ng 62 linggo, maghihiwalay ang pinahiran at mawawala ng anuman. At lilibanin ang bayan at ang santuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating. At ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha, at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma, mga pagkasira ay ipinasirya. 27. At pagtitibahin niya ang lipan sa marami sa 1 linggo, at sa kalahati ng 1 linggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay, at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay parawawan ng isang maninira, at hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puwan sa maninira. Tayo na lang, Lord, maraming salamat, Jesus, sa pagkabasa, Lord, ng iyong salita. Lord, buhay mo ng aming mga puso, palabatiin mo, turuan mo, baguhin mo, Lord, sa mensahe na dahil sa amin. Gamit ang iyong lingkod. Mag-usap ka, magturo ka, magpalago ka, magpakalalim ka, Lord, magpakilala ka patuloy na sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita. Maintindihan namin yung mensahe at maging aral ito para sa aming lahat. Pagpatuan mo kami yung banal na dugo, banal na Espiritu, at dito mo kami natagumpay. Pagpalain mo kami sa gabi nito, Lord, we praise your name, give us victory tonight. In Jesus' name we pray. Let us all say, Amen. Palakpak sa Panginoon, may nagkumpay mga kapatid. Nakakapunta sa ating mga buwan at mabigyan nyo na ako. Upo ako ng saglit dahil masakit talaga yung tuhod ko. At tumatanda, hindi po may aksidente po sa inyo. Kaya hindi po ako tayo ng maayos. Ayan. So, naiintindihan mo yung binasa. Siyempre, Tagalog. Imposible na pag di mo panabasa, naiintindihan niya. Mahaba. Wala naman ako pausap. Ayan, pamagatan ko na. Para mabilis tayo. Ang pamagat na mensahe ito ay pinamagatang always on time. Lagi nasa tamang oras, tamang panahon ng ating Diyos. Amen? Ang pangako at ang plano ng Diyos sa ating lahat ay laging on time. Sabihin mga on time. Laging nasa tamang oras, nasa tamang panahon. Hindi delay, hindi advance, kundi laging on time ang ating Panginoon. Bagamat ang kanyang mga plano at ang mga oras ay paningin ng tao ay delay or nahuhuli, pero ito ay magaganap sa tamang panahon na kanyang pinagkaloob. Ibig sabihin, sa paningin ng tao, delay, pero meron kasi tamang perfectong oras ang ating Panginoon ayon sa kanyang kalooban. Ang mga propesiya ng Biblia ay nagpapakita ng isang napakagandang disenyo na ginawa ng ating Diyos. Amen ba, mga kapatid? Nandiyan ba kayo? Ang mga bansa ay uusbong at babagsak sa tamang panahon. Ang Mesiya o si Jesus pinanganak sa tamang panahon ayon sa Galatia 4:4. Ganon din mga kapatid, matutunan natin sa mensahe natin ngayon, sa chapter na ito ngayon, na ang huling hukom o huling paghukom ng ating Panginoon, God's final judgment, which decides the destiny of the entire human race, will occur on time, darating sa tamang panahon, in the great timetable of heaven. Si Kristo ay darating sa tamang oras din, mga kapatid, bagaman walang tao, walang anghel, walang apostol, nakakalam ng eksaktong oras sa kanyang pagbabalik. Ngunit ang ating amang nasa langit, siya lang ang nakakaalam kung kailan siya darating, at tayo siya ay darating again, precisely on time. So dahil dito mga kapatid, dahil on time ang Lord, magkakaroon tayo ng assurance or confidence mga kapatid na lahat ng bagay ay hawak. Amen? Naniniwala pa kayo mga kapatid na lahat ng ginagawa o lahat ng hawak na or lahat ng
nangyayari sa mundo ito ay hawak ng Diyos, magpapabigay sa inyo ng kapanatagan o kapayapaan. Ako lang sa pa. Sa pamagitan na itong naalaman natin na ang Diyos ay laging on time. Hindi ba ito bibigyan ng kapanatagan at confidence, mga kapatid, na secure yung ating future? Kasi mga kapatid, sa Lord walang delay, walang advance. Lagi siya on time. Nandiyan ba kayo? Kapag may mindset ka o meron kang isip na on time, mga kapatid, meron kang kapanatagan na, ay, okay lang kasi sure naman na ito'y matutupad. Sure naman na ito ay magaganap doon sa tamang oras. Hindi ka kakabahan ko, baka late. Ay, paano? Dahil Lord, hindi late, kundi laging ang ating history, mga kapatid, ay hindi binubuo ng mga random or kung ano-anong pangyayari lamang. Naniniwala ba kayo, mga kapatid? Si Jesus, ang ating Diyos, ay nasa likod ng lahat ng nangyayari. Lahat ng mga events, mga kapatid, na nangyayari ngayon sa ating mundo, kahit minsan parang wala nang katuturan. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Ngunit alam natin na nasa likod ng lahat ng ito, mga kapatid, ay hinahanda ng Lord ang kanyang huling pagbabalik. Naalala nyo, mensahe natin last Sunday, papalitan tayo na sa perfectong katawan. Lahat ng nangyayari sa ating paligid ngayon, lahat yan ay pinlano, inayos, dinisenyo ng ating Panginoon. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Hindi naman ibig sabihin nun, mga kapatid, na ang Diyos mismo ang nagsimula ng mga bagyo, kapigatian, ng mga masasamang tao, ng mga masasamang pinuno, mga kapatid, ng mga kapatid ng milyon na milyon. Hindi, mga kapatid. Ngunit, ito ay nagbahang ng nangangahulugan na sa gitna o sa gitna man, mga kapatid, na mga matitinding pangyayari na nangyari sa ating paligid na madalas pinangungunahan ni Satanas, mga kapatid, makikita natin dito, in the end, who is in charge? Who? God. Makikita natin dito, mga kapatid, na kahit anong mangyari, ang Diyos pa din ang in charge sa lahat ng bagay. Maraming tao ang magpapanggap sila na mamumuno sa mundo. Maraming tao ang magpapanggap sila na nag-ahari dito sa mundo. Pero mga kapatid, sa pamagitan ng pangakong ito ng salita ng Lord na binasa natin ngayon dito, makikita natin, oops, si Jesus pa rin, ang Diyos pa rin ang may hawak ng lahat. We will think na the world is already out of control. Pero in an instant, biglang darating ang Lord, sasabihin niya, oops, teka, hawak pa rin. Ako pa rin ang rightful owner nito. Yung mga nag-ahari-harian dyan, lalo sa Satanas, pantal lang yan. Pero ang pansamantagal na mag-ahari, si Jesus. Amen? Nandiyan pa kayo pala para natin, Diyos, mga kapatid. Finally, ang kanyang mga plano ay matutupad. Sa pag-aaral natin ngayon, mga kapatid, it's a geographic illustration that the purposes and plans of God knows no haste or delay. What He does it on time. He is never late, and this should give us great confidence. Ngayon, sa ating binasa, mga kapatid, sa Daniel 9, gaano katagal or how long did the prophet Jeremiah declare the Jews would be in captivity? Gaano katagal daw sasakop ang Jerusalem sa kamay ng mga mananakop? Anong sinabi ni Jeremias? Kung sa binasa natin, makikita natin sa Daniel 9:2. Daniel 9:2. Buksan ang Biblia! Pumunta dito, walang Biblia. Wala pang ballpen. Ano, manonood kayo ng TV? Ha? Oh, ano basa tayo? Basa! Pitong taon. 70 years. Mga kapatid, during this time, si Daniel ay nag-aaral na estudyante na ito ng propesiya. Kasi siya mismo, hindi naman niya alam lahat ng nawigit na propesiya niya, kaya nililibre sa kanya. Tama ba? Andiyan pa kayo, mga kapatid. Kaya na ngayon, naiintindihan na ngayon ni Daniel na sa pamagitan ng propesiya ni Jeremias, mga kapatid, na ang Israel ay haharap sa 70 taong pananakop.
Diyan ba kayo mga kapatid? Pitong taong pa anak. 70 years. Ang hirap yan. Ang Pilipinas, sila taon. 300 years na sahog ng Kastila. Wala pa yung Amerika, wala pa yung ako. Yes. Ha? 400 years. 400 years na sahog mga kapatid. Kung matindi yun. Ha? Ang dami nangyari sa 400 years. Ito, 70 years. May parang maikli, no? Pero in these 70 years, ang daming sumakaw sa bayan ng Israel. Amen? Yun ang pag-aralan natin. Amen ba? Ano ba kayo? Ang pag-aralan natin, mga Babylonia, sunod, Medo-Persia, sunod, Griego, sunod, Romano. English, Babylon, Medo-Persia, Greek, Greece, and Rome. And then, ito na, yung panahon natin ngayon. So, ang pananakot ng mga mananakot sa bayan ng Israel simula 606 BC. 606 BC. When si Nebuchadnezzar, mga kapatid yung binasa natin, ay ang hari ng Babylon ay sinugod ang Jerusalem. And then, sa unang taon ni Darius, 539 BC, ang captivity ng mga Babylonia ay natigil. So, ilang taon yan? It's about 606 minus 539. So, ano nga? 67. Almost 67. Mga almost 67 to 7. Yeah, 7 years. Nasasakop sila. Ganyan ba? So, dahil dito, mga kapatid, sabi nyo sa binasa natin, balikan natin yung Daniel 9. Dahil sa unang binasa natin, in the first year of Darius the son, of Aharius, by descent, who has made king over the realm of the Chaldeans in the first year of his reign. In the first year of his reign, I did receive the books of number. So, ang tinutukoy dito, during the time, mga kapatid, na ang naghahari na sa Israel ay sino? Si Darius. And that was 539 BC. So, it was 70 years. Nung naghari si King Nebuchadnezzar, 606 BC. 70 years later, buhay pa rin si Daniel. Nakakita niya, nasaksiyan niya na nasakop na iba na ang naghari sa mga Israelita, kundi mga Medo-Persia na. Ito na yung time, mga kapatid, na simula nang bumabalik-balik ang mga Israelita sa Jerusalem. Yun yun. And then, after a few years later, nabuhay na sino? Si Nehemiah. Siya nag-uuno Wall of Jericho. Kung may karala natin sa Sabado yan, nandito ba kayo na Sabado? Dito natin na Sabado, doon na nabuo. Pero that is a few years later. Ngayon, how did Daniel address God in his magnificent prayer? Paano in-address ni Daniel ang ating Diyos sa panalangin niya? Makikita natin niya sa Daniel 9:4. Daniel 9:4. Sige tayo, basa para mabilis. Daniel 9:4. Ako'y nilalangin sa Panginoon kong Diyos at ako'y nagkari ng mga kasalanan. Ang nagsabi, O Panginoon, Diyos at dakila at dakilakilabot na nag-iingat ng liman at kawawan sa nagsisipin sa iyo at nag-iingat ang iyong oras. Amen. So mga kapatid, makita natin, dito pinakita na Daniel na sabi niya doon, yung verse, O Lord, great and awesome God, who keeps His covenant and mercy with those who love Him. Pinakita dito ni Daniel, mga kapatid, na ang Diyos ay tupad ng kanyang mga tipan. Ang isang Diyos na mapagkakatiwalaan na tinutupad ang kanyang mga planong pangako at saloobin or pinag-akalooban. Amen? So dito, another assurance. Bukod sa Diyos ay all time, dito natin magkakaroon ng assurance, God is in control of everything at pag sinabi niya, ginagawa niya. Kaya nga ang gandang awit, pangako mo yung aking pangakawakan. Kasi lahat ng salita, lahat ng binabit ng Lord, lahat ng isinulat ng Lord, o lahat ng isinipirofesiya ng ating Panginoon, it will pass. It will come to pass. And it will happen. That's why, church, we will have
Great confidence na yung ginagawa natin dito, hindi walang kabuluhan. Kasi alam natin na lahat ng ating napag-aralan, lahat ng nabasa natin, mangyayari yan. Marami na kasi tao nagkakaroon ngayon, mangyayari ba ito? Totoo ba talaga may Diyos? Talaga ba babalik ng Diyos? Pero mga kapatid, kung pinag-aralan mo ang story ng Daniel at binasihan mo ang world history na lahat ng ito ay nangyari sa panahon sa bansang Israel, you will see God is really alive. God is real. God is not real. Totoong may Diyos. Bakit? Kasi lahat ng pinangako, lahat ng pinropesiya nangyari sa bansa ng Israel. Alam natin, magkakaroon tayo ng assurance ng ating Diyos na mapagkakatiwalaan pag sinabi niya, gagawin niya. Kaya nung sinabi niya na siya ibabalik at lilipunin niya tayo, mga kapatid, mangyayari. At ang sabi niya, dadali niya sa isang lugar na walang luha, walang bigati, walang sakit, walang dusa, dusa lang. Langit yun, mangyayari at mangyayari yun. Yung mo reaksyon niyo, pinangako ko kayo ng Lord ng langit. Ulitin ko, lahat ng pinangako ng Lord ng langit, matatanggap niyo. Kung magtitiis kayo hanggang sa wakas. Kasi sabi sa Biblia, Matthew 24, ang siyang makapagtitiis hanggang sa wakas, siya lamang ang manitiis. So magtitiis ka. Magtitiis ka. Amen? Amen ba? So, ngayon, what acknowledgement did Daniel openly make? Anong pag-amin? Anong pagpapakumbaba ang ginawa ni Daniel sa harapan ng ating Diyos? Makikita natin niya sa Daniel 9:5. Daniel 9:5. Basta. Sabi na ng Panginoon, we have sinned and been wicked. Inamin ni Daniel ang kanilang mga kasalanan. Hindi na siya. Pati yung bansa mo sa inamin niya. At siya yung humingi ng tao. Sometimes church, or hindi sometimes, church, we need to repent. Sabi mo nga, repent. Pakilakasan ng konti. Tagalog. Magsisi. Gusto ng Diyos, ang lahat ng tao ay hindi mapahamak, kundi magsisi sa kanilang pamamagitan. That is the reason why ang Lord di mo mabalik. Hindi siya nagpapatagal, hindi siya nagpapadaligan. Sabi niya, ayaw ng lahat ng tao ay mapahamak, kundi dumating sa panahon ng pagsisisi. A time for repentance, a time for reconciliation sa atin. Nandiyan ba kayo mga kapatid? Amen? So I tell you, just like as Daniel did, we all need to repent. Amen? So, tuloy. What does God graciously exhibit continually? Ano mo pinakita ng Diyos sa Kanya? Patuloy na pinakita sa Kanya sa ginawa niyang pag-amin, sa ginawa niyang pagpapasako. Daniel 9:9, tayo, pasa. Panginoon naming Diyos, tuloy ang kaawaan at kapatawaran. Pagkakagayin at hindi magsilip laban sa Kanya. So, pinakita nito, ang Diyos natin ay mahabagin at mapagpatawad. Merciful and forgiving God. So, kung ikaw, aamin mo na lahat, ang Lord magpapatawad. Sabi nga ng Lord kung gano'ng malayo ang east na west, makakalimutan niya lahat ng kasalanan. Sa tao hindi gano'n, naniniwala ba kayo? Ang tao kung ng kasalanan, 20 years later, hindi niya makakalimutan. Kaya nga minsan, hindi ka na yung mapagkakatiwalaan. Kaya nga, diyan ba kayo? Pero ang Lord, hindi lang siya forgiving, forgetful. Bukod sa pinatawad niya, kakalimutan pa niya ang kasalanan. Maganda! Gawal mo nga, puro na nga lang, kumuha kang hindi nagustuhan ng isang kapatid mo. So niya, hindi na makakalimutan niya, 20 years later, makaalala pa rin niya, ay, itong tao to, inangon niya yung lapis ko Mongol tree yun kita ko Mongol tree yung gamit kapapagod. Hindi niya, ginatawag ko na sa biro, pero ang Diyos, bukod sa pinatawad niya, kinalimutan pa rin. Wala ba kayo naman yung Diyos? Sabi naman yan. Pinatawad na rin, pinatawad na para ako, para ibang ganun.
Ngayon, as Daniel earnestly sought God for the deliverance of his people who appeared in answer to his prayer. Sino ang dumating? Ako siya nanalangin. Daniel 9:21. Daniel 9:21. Basa. Sige tayo. Okay, kumahingaman. Wala? Tayo, basa tayo. Jeremy. Samantalang ako nagsasalita sa panalangin, ang lalaki si Gabriel na nakita tayo na pagkilalipan ng mga isip. Hindi ko ako sa pag-aaray sa akin. So, lumabas bigla si Gabriel. Kailan niya si Gabriel? Kapitbahay, no? Si Archangel Gabriel. Lumabas. Siya yung lumabas. Si Gabi. Lumabas si Gabriel, mga kapatid. Makikita natin, maaalala natin mga kapatid, last week, na pinag-aralan natin Daniel 8. Naalala mo ba yung pinag-aralan natin last week? Wala akong kausap. Nandiyan ba kayo? Naalala ba? Ano pinag-aralan natin last week? Daniel ano? Ha? Daniel 8. So, doon sa Daniel 8, makikita natin mga kapatid, the angel Gabriel was commissioned to make Daniel understand the vision. Daniel 8:16. Di ba nandun panahon na yun? Bigla lumabas si Gabriel sa Daniel 8:16. Pero, unfortunately, si Daniel ay anong nangyari? Si Daniel ay nahimatay. Basahin niya. Basta natin ha. Daniel 8:16. And then, verse 27. So, may magbabasa ng 8:16, tsaka 8:27. Basa. Ako. And I heard a man's voice between the banks of the Ulai. Called and said, Gabriel, take this man and his habitation. Okay, yung 27 naman. At akong si Daniel ay nang pagpapaybay at nagkasakit na ng araw. Nang magkagayon ako ay nangbangon, hindi na makapagawa ng mga. At ako nagkanilan sa komentaryo, hindi pa lang Tignan nyo. Bigla siya nagkasakit, kaya hindi niya ipaliwanag ni Gabriel yung mga na-vision niya. Kaya on Daniel 9, mga kapatid, the portion of the vision applying to the time accomplished by God. Sabi ng mga kapatid, in chapter 9, Gabriel returns to answer the prayer Daniel prayed in the first part of chapter 9 and to explain the unexplained portion of chapter 8. The 2,300 days applying especially to the time of the end. So, kaya lumabas na si Daniel kasi hindi pa naipaliwanag. Kaya nandun si Daniel kasi kaya lumabas si Gabriel para ipaliwanag hindi natapos. Yung ibig sabihin mga kapatid ng 2,300 years na pinaliwanag doon sa Daniel 8. Nandiyan ba kayo mga kapatid? Wala akong pausa. Nandiyan ba kayo? So, doon sa paliwanag naman tayo ngayon ng 2,300 days. At na kayo, medyo technical to, kaya kailangan mag-aral tayo ng gusto. Ngayon, what specific instruction did the angel Gabriel give to Daniel? Ano yung specific na utos na binigay ni Gabriel kay Daniel sa Daniel 9:23? Daniel 9:23. Basa. Nako. So, ang utos ni Gabriel, intindihin mo at alamin mo ang vision. Ano ba kayo? Wala kang kausap. So, ang utos ni Daniel doon, mga kapatid, ay ipaunawa, sabi niya, Daniel was instructed by Gabriel to consider the matter and understand the vision. Ano ba nga yung vision? Ano ba yung matter? Obvious, mga kapatid, tinutukoy ni Gabriel dito yung vision na tinukoy niya ng Daniel chapter 8 na hindi na ipaliwanag kasi si Daniel na imatay. Amen? Yung ibig sabihin na the cleansing of the sanctuary in the earth's final judgment at the end of time. So yung paliwanag ni Gabriel, it composes two things. Ready na kayo? Ito yung dalawa na yun. Una, ipinaliwanag niya yung unexplained portion of the vision of chapter 8, yung 2,300 years. Pangalawa, sinagot naman niya yung panalangin ni Daniel. Amen? So, dito makikita natin mga kapatid,
ang Diyos, ayaw niya na tayo lahat ay naging mangka. Ayaw ng Lord na tayo ay walang ano. Because people are destroyed because of lack of knowledge, kakulan sa kalaman. Kaya ang gusto ng Lord, tayo lahat ay may alam. Amen? Oo, maraming mga pastor, maraming tinawag ng Lord na hindi naman ako tapos ng pag-aaral. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka mag-aaral. Wala, tinawagan naman ng Lord eh. Amen? Amen ba? So ngayon, mga kapatid, gusto rin ng Lord, ipaunawa sa atin na lahat ng ating panalangin ay nadidinig. Kagaya ng ginawa nito. Kasi pinakita ng kita niya yung mapapagpapa. Ilang beses pinakita. Ilang verses yun. Nagpapakita siya ng mapapagpapa. Ask for forgiveness. We ask for sorry. We ask for repentance. Patawarin mo kami, Lord. Diba? Nabasa ba ang haba ng portion na yun? Tama ba? O. Kasi pinakita doon na nagpapasakot siya doon. Kaya ang Diyos, sinagot siya sa panalangin. Kung ang lahat eh, dahil kagaya ni Daniel, umaamin, nagpapakapagpapa, hindi naman panalangin. So surrendering, submitting to the Lord. Sasagutin niya mga panalangin nyo. Hindi mo reaction nito. Sasagutin niya mga panalangin nyo. Ngayon, gaano katagal, mga kapatid, the period of probation or testing would God give Daniel's people, the Jews, in Daniel 9:24? Ilan? Daniel 9:24? Verse 24. Ito po sa linggo ang pinagsasabi sa inyong mga tao at sa inyong banal na bayan. Upang tapusin ang pagsalamsam at pagpakasan ng matakasala at upang lipisin ang kasamaan at upang dalaan ng walang hanggang katwiran at upang tatakan ng pamitain at ang pumula at upang pahilan ng mga pananampalataya. Tingnan nyo? 70 weeks. Ha? Sa Hebrew language, mga kapatid, yung salitang determined means cut off. Ha? Merong 70 weeks na tatanggalin. Yung 70 weeks applying to Daniel's people were cut off from the 2,300 days or literal years, taking us down to the general time period known as the time of the end. Yung time of the end, mag-aaral natin yung last chapter ng Daniel. Ha? So, what does a day symbolize in Bible prophecy? Alam nyo na yan. Numbers 14:34 and Ezekiel 4:6. 1 day is equals to 1 year. If one prophetic day equals to 1 literal year, 70 weeks equals 70 times 7 days or 490 prophetic days or literally 490 literal years. Placing these events on a timeline, mga kapatid, papakita dito, 2,300 years, yung 490 years, andito. Okay? 2,300 years, 490 years dito. 490 years, ano ba nangyari? 490 years later, panahon nila Daniel, ano nangyari? Pinanganak si Jesus. Yan nyo? Natututo tayo ngayon. Ha? Okay. Tuloy. What does this prophecy begin? Oh, when? When pala? When does this prophecy begin? Daniel 9:25. Daniel 9:25. Sabi diyan, when the command to build and restore Jerusalem was given. Sa panahon na ang utos upang buuin at i-restore ang Jerusalem, doon nagsimula yung propesya na yan na 70 weeks. The entire prophecy begins with the commandment to restore and build Jerusalem. This decree was passed by the Persian king Artaxerxes. Oh, kailan yan? Kailan yung story yan? Kanina yan? Pag-aaral na natin yung Sabado. Di ba kay Nehemiah siya? Napagdugtungan. Nagkuha na talaga ako eh. Kumanato ng Diyos eh. I-mensahe natin yung Sabado. Napag-usapan na namin yun. Hindi natin lang, parutong pa lang. Kung connected pala siya sa story na niya. Ganda. Si Artaxerxes was 457 BC. Makikita niyo ang story niya sa panahon ni Ezra. Ezra 7:30-28. This decree, one of the 3 decrees which allowed the nation of Israel to return from captivity to their homeland.
which is significant because it is not only allowed them to take their possessions with them, it also gave them the right to worship and re-establish Israel as a worshiping community. Diba? Kaya na time na nabuhay si Nehemiah, nung binata natin, binasa natin, may iba na bumabalik na. Kaya na may bumalik, kinuwento yun, kay Nehemiah. Kumusta yung mga bayan natin? Tingnan namin ito, sila yung mga wala. Ako, kita namin, kawatak-watak yung mga Israelita na dito sa ganito, na sila naging alibig. Doon nalungkot si Nehemiah. Kaya nakasunod na. Ang tanong, nakikibahit Sabado. Okay. So, tuloy tayo. Who is the main character in this prophecy? Sino tinutukoy? Daniel 9:26. Daniel 9:26. Basa. Okay, go. Nagkinig medyo. At pagkatapos ng 62 sa linggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman at dito pa rin sa bayan at ang sumkayo ng mga tao ng pinsiping darating at sa wakas niyaon ay sa mga magitan na baha at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng bigla. Mga pagkasira ay inisyan niya. Amen. So, ang tinutukoy dito is yung prince na tinawag ding Messiah. Ha? The central theme of this prophecy is Jesus Christ mismo. The prophecy carefully chronicles events in the life of Christ years before they happen. Yung salitang Messiah means the anointed one. Jesus was anointed with the Holy Ghost at his baptism in Matthew 3:16 and Acts 10:37 to 38. So according to this prophecy, mga kapatid, how many prophetic weeks would there be from the time the command was issued to restore and build Jerusalem until Messiah, the Prince, would come? Daniel 9:25. 69 weeks. Sinabi, 69 weeks. So 69 weeks, prophetic weeks equals to 7 times 69 or 483 prophetic days or 483 literal years. Nandiyan ba kayo? So if we move forward on the timeline, 483 years from 457 AD, we proceed to 27 AD. Kasi wala naman zero. Precisely in 27 AD, Jesus Christ was baptized and anointed with the Holy Spirit as the prophecy foretold in Luke 3:21. So Jesus is the Messiah. He is not a counterfeit. He came on time. He was baptized on time. And as we shall now see, He was crucified on time. So kung titinan mo, 483 years from 457, ilang years? 27. Tingnan, minus naman. 57, 67, ay di pala. Ano? 57, 77. 27. 27. So precisely 27 years later, Jesus Christ was baptized and anointed with the Holy Ghost. Hindi yan? Diba ba? So what event does Daniel's prophecy predict would occur next? Daniel 9:26, he predicts the Messiah will be cut off. The Messiah, Jesus, was to be cut off or crucified. He was to be killed but not for himself. He died for us. So, on time na naman. When does the Bible predict Christ will be crucified? Daniel 9:27, in the middle of the week. So in the middle of the last prophetic week of our prophecy, Christ will be crucified. The 69 prophetic weeks or 483 years came to an end in 27 AD. One additional prophetic week or 7 additional years brings us to 34 AD. Since Artaxerxes' decree was issued in the fall of 457 BC, we now come to the fall of 34 AD. So if Christ the Messiah was to be cut off or crucified in the middle of this last week, or halfway through the last 7-year period, he must be crucified 3.5 years from 27 AD. So the following chart will help us clarify this. So, dito makikita natin yung pagkakasunod-sunod na taon. Medyo technical talaga ito mga kapatid, kailangan natin maintindihan. So, nung si Jesus na nabautismohan, 27 AD. Okay? So, nung siya nabautismohan mga kapatid, he was about 30 years old. And then, ilang taon siya nag-ministry? 3.5 years. Yun yun. 3.5 years from the fall of 27 AD takes us precisely to the spring of 31 AD. Daniel's prophecy has been fulfilled exactly. Bakit? After 3.5 years na nangyari?
Pinako siya. Nalala? Diyan pa kayo? So Christ was crucified on time in the spring of the year, on the exact day of the Passover. So Jesus, yung ating Passover, was crucified for us. He died for us. He shed His blood for us. He provided mercy and forgiveness for us. Ang kahabagan ng Diyos para sa mga Hudyo ay nananatili hanggang sa ngayon. For 3.5 more years, He appealed to His people. And in the fall of 34 AD, the Apostle Stephen made his final appeal for the Jewish nation to repent. The Jewish leaders not only rejected the appeal, they stoned Stephen, o story na ni Stephen to. And at the death of Stephen, the gospel went to the Gentiles. Individual Jews can be still saved, but now God works through a new Israel. Tayo yun, the Christian church. The church, the body of Christ, is also His bride. We are a chosen people, a royal priesthood of the New Testament believers. 1 Peter 2:9. So the first portion of our prophecy, the 490 years, applies to the first coming of Christ. It reveals a loving Savior who came on time. So itong 490 years ang tinutukoy yung first coming, pagbabalik ng ating Diyos. E nga patagal yung total prophecy? 2,300 years. Hindi yung 840. So 2,300 years. So kung yung unang 490 years of the 2,300 years comes to an end in 34 AD, it leaves us na natitirang ilan? 1,810 years remaining. Nahirapan kayo. So 34 AD, so it means 1,810 years takes us to the year 1,844 AD. Noong 1844, God's great prophetic time clock strikes the hour. Bakit? In 1844, we have been living in the judgment hour. We are living at the end of time. The destiny of the entire human race is soon to be settled. So it means starting from 1844 until now, based on the prophecy, pabalik na ang second coming. Anytime na. Anytime na. Basahin natin ang Revelations 14:7. Revelations 14:7. Go. Medyo technical, no? Pero at least, ngayon, nakukunamaan na yung binasa nyo sa Daniel 9. Kasi kung binasa nyo personally, kahit na yung mama. Tama? Sino may pasa ng Daniel 9? Lumang isa siya. Kabahan. Wala pa? Buti na lang. Kasi hindi mo maintindihan. Ngayon, pinaliwala nyo. O ngayon, basa Revelations 14:7. Kapatid. Amen. Verse 7. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos, at magbigay kagalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit, at ng lupa, at ng dagat, at ng mga bukal ng tubig. Amen. The hour of judgment has come. Ang araw ng pagbuo ay dumating. So mga kapatid, what will Christ give when He comes? Revelation 22:12. He will give everyone their reward. Basa. Okay, kamahiya ka. Sinabi ni Jesus na ngayon kayo, darating na ako, dala ko ang mga katipanan bibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ayon sa kanyang ginawa. So pagbalik na Lord, dalatan niya ang reward ayon sa iyong ginawa. So kapag gumawa ka ng mabuti, ang kapalit ng timpala. Kapag gumawa ka ng masama, ang kapalit kaparusahan. Ano kasi? So, since Christ gave each person his or her reward when He comes, there must be a judgment prior to His coming to determine what reward each person is to receive. This is the most exciting time in human history. The heaven's final judgment is now in progress. Buksan naman natin last verse, mga kapatid, Revelation 22:17. Last na to, okay matako, okay magkawala. Basa. 22:17. At ang Espiritu, at ang kasuntaan ko pare, ay nagsasabi, halika, at ang nanikinig ng sabi ng halika, at ang nauuaw ay Amen. So, ang sabi ng Panginoon doon, ang sino mang nauuhaw, ang sino man nangangailangan, lumapit sa Panginoon. So, ang imbitasyon ng Diyos sa atin, ngayon na nalaman natin, nasa panahon tayo ng pagtatapos,
ng pagbabalik ng Panginoon sa iyong coming. We all have the time, opportunity to go back and come to the Lord Jesus. Anong balik na tayo sa ating Diyos? Diyan pa ba kayo? Ikaw sa baba ko. So, mga kapatid, dito natin makikita lahat ng nangyari, lahat ng naganap, it is all been prophesied. Amen? Siguro nung time na yun, wala naman talagang eksaktong tao na makakalat ng prophesy. Diba? Pero na-prophesy. Walang taong talagang nag-aral ay ganitong oras na mamatay sa'yo. Same as now. This has been prophesied. Pero the exact day and time, wala nakakalam. Pero dahil siya. Kung ito naganap, way back, hindi ka pa pinapanganak. What more yung nabasa natin? Alam natin na gaganap kunti-kunti dito sa Pilipinas o sa bawat tao ng mundo. Babalik ang Diyos. Babalik. It only means, mga kapatid, we should all be ready. We should all be ready. Why? Because meron na tayong assurance. Ang Diyos ay babalik. Ang Diyos ay on time. Hindi siya delay. Kaya pag ikaw, relax, kampante ka, at biglang bumalik ang Lord, ikaw ang delay. Kasi wala ka na. Nahuli na ang lahat. Last na yun. Hindi ka na makakakuha. No second chance. Kaya yun, preaching natin na sa atin. May napanood ko sa inyo. Yung video na yun. Sino kapanood na? Wala pa kayo nandito last Sunday? Sino wala rin na sa atin? Hindi ko napanood ko ba? Pinakita nung kung ano mangyayari. Sa so, babalik. Isipin. Sa oras na ito, anytime now, maybe in a second, kagaya na pinanood ko, parang ito, wala ng tao sa church. Sino ako nandun? Ano kung nangyari yun dito? Boom! Kagaya ng sakit na, naubos na. Dumating na pala yun, inaasa. Hindi ka pala yun. Relax ka, wala kami para maganda. Or yung puso mo, isip mo, hindi mo pala gawa yung mga dapat ng Diyos. Pinapaalalahan na yun. This is not only to inform us, but also to warn us, educate us, advise us. Kapatid, mangyayari to, babalik ang Diyos, mag-ready ka. Amen? Amen ba? That's why, you know, church, ito mga ito, nilagay ito, we categorize this as sub-essential or non-essential doctrine. Kasi hindi naman siya bahagi ng kaligtasan. Pero this should be used to inform us and warn us mayroong pagbabalik ng mundo. Amen? May babalik. At ang Diyos ay babalik. Kung hindi ka paligtas, kapatid, isip mo na. Kailangan ko. Kung ikaw na iligtas na, makalagaan mo kung maligtas. Sabi ng Biblia, work out your own salvation with fear and trembling. Ano yung work out? Ano ba ginagawa ng work out? Ano yung work out? Mga nag-gym, work out. Kaya ka nag-gym para mag-ibahin ang muscle mo, taas mo. Pinapalakas mo, pino-work out mo ba? Maging matibay. Same. Kailangan yung pagtibayin ang inyong mga pananampalataya. You work it out na may takot at panginginig with fear and trembling. Kasi pag wala kang takot, fear is the beginning of knowledge and wisdom. So, kailangan may takot sa inyo. Naintindihan? Nandiyan pa ba? So, tayo, sa mga bisita natin, sa mga first time natin, yung Sister Christine, sa iba pa, na hindi ito tumatanggap sa Lord, maybe now is the right time. Diba? Mamaya may kikwento ko kay, kung wala na, next time may kikwento ko kay Sister Christine ng isang magandang story. May kikwento ko sa iyo kapatid na makaganda. Narinig ko yung story ng The Fox and the Rabbit. Diba? Ako, baka magkikwento ko sa iyo. Pero magandang story. Pero tayo ligtas, initulosan. Amen? Di ba kayo? So, this all inform us of the time, prophecies. But this is all nonsense kung wala tayong ganun.
Lahat ng information na to is just there. To inform us, educate us. Ako namang hanga ko eh. Nagulat ako, wow. Talaga palang nangyari at mangyayari yun. At na-prophesy pala yun. Talagang technically, tama yung taon. So, wala nakakala ng exact date or time. Pero it happened. Ako naman nga, wow, gano'n. So, kung yung mga nabasa natin sa pagbalit ng Lord, the second time, sure, mangyayari yun. And will be on time. Walang delay. Kaya pag ikaw hindi ka ready, ikaw ang delay. Baka hindi ka kasama. Amen? Inano ko na kayo ngayon. Medyo technical, no? More on numbers, makukulo nyo sa math. Pero, we need to know all of these things. Why? Because this is our all part of God's word. Kung hindi ko kailangan, ba't nilagay? Sa nilis ko lang, ano sila yung book of Daniel? Ano sila sa Daniel? Hindi ko yun. Kaso sinulan eh. Hindi na may pinakakalin eh. Pero maraming tao ngayon ang hindi ito pinapahalagahan. Kaya tinan mo, hindi lang namin eh. Inandot ka, after nung graduate mo, uyod ka, gawa na dito. Parang din pa. Do you understand the importance of this message? Ha? In English ko kasi. Naiintindihan yung kahalagahan ng mensahe na yun ngayon. Yun! Sumagot din! Kailangan talaga Tagalog. Kaya sa pastor, sabi mo pastor, mag-English ko Tagalog na. Kasi mga tao, pagka nangahala ng English. Okay. Kailangan na kayo ng English 101, English proficiency. Saka active listening. Dapat nga, nagkakapractice kayo eh. Kasi pagdating sa corporate world, kailangan nyo, yung pastor nyo, Amerikano. Ito yun, hindi naman yung English pastor, Amerikano yun. Ha? Kaya asal natin English. Kaya, pag ng English, namnamin mo. Pag mayroon ko din naintindihan, magtanong kayo. Huwag yung amin ng amin. Ha? Amen. Kasi pwedeng na, English. Kaya yung pagkatin nyo lang dito, pahala natin yun. Kaya siguro maraming wala kayo. Kasi pag umati mo na sa church, hindi naintindihan sa English. Kami na lang kami. Nakakapis. Ano rin sinasabi? Naalala ka ba? Kami naalala yung video. Pag nakalimutan nyo, nakapost ako sa Facebook, ha? Autoplay na yun. Wala, play data ka pa kayo. Nagtagal ko. Hindi na ako nakapag sa Facebook. Ha? Ginagawa na lahat ito para na tayo informed, well-informed. May video naman tayo. Kung kayo mga nanonood, i-upload ko na naman naman. Ano ba kinakay? Kasi, this is very important. Kung hindi ito mahalaga, tanggalin na. Importante mo yung nakakal natin? Yung mga hindi papalaga, tanggalin na sa Bible nila. Kung may libro kayo Bible, punitin niya. Kaso, ingat ka. Nakalagay sa Biblia, sino mo magtanggal, magbawas at magdagdag, ay isang kapalastahan sa Diyos. Nakalagay eh. Kailangan alin. Kaso di pinahalagan. Kaya kung may mga dumating yung mga sinyalis, hindi na alam. Not informed. Lack of knowledge. Tanong nyo sa Team Campus Ministry, CMT yan. Kung may karalat ng ngayon, natin makakasabihan. Ha? Kasi importante alam eh. Inaaral. That's why we were. And now, we have the confidence na God is on time, na lahat na sinabi nila matutupad. Pag sinabi nila siya, babalik siya. Pag sinabi nila dadanas kayo ng magsubok, kapag hindi at problema, dadanas tayo. Hindi mo iwasan na. Pero pag sinabi nila Lord, that He will give you life, and for you to have it more abundantly, sasabihin mo. At pag sinabi ng Lord, ang sino mag-iwan ng kanyang anak, kasama ng pamilya, tahanan, bahay, o anak, para sa kanya, bibigyan ng ilan, 100 beses na magbabahala. Wow! Kailangan nyo. 100 beses na magbabahala! Masaya ka?
100-fold. So sa akin, Google, 100-fold. Space Bible. Alam mo siya, 100-fold ng mga verses. Sinabi niya nasa Lucas, Mark, sinabi doon, sino mag-iwan ng lahat ng bagay at tao para sa Diyos, bibigyan niya ng 100-fold ng pagmamahal. 100-fold. Eh maraming tao hindi kaya iwan mo yung sa buhay. Kaya mahalaga nyo. Pero kung hindi mo yung kapalit, hindi mo yung sabihin na awayin mo eh. Talimuran ko ito eh. Hindi kita kakalaki. Suko ba? Pero suko pa. Eh, ang tanging magpapahaba ng buhay mo na ano? O ano? Your father. Your father. Magpapahaba ng buhay, hindi pa siya magpapahaba ng buhay ha? Ano magpapahaba ng buhay? Spaghetti? Pansit? Hindi. Honor your mother and father. The first commandment with a promise of long life. Honor them. Sino gusto may hindi buhay? Yan o. Gusto yung mga buhay. Honor your mother. Eh, Kuya Chris, hindi pa buhay ako ng magulang ko. So, hindi na ako ate. Eh, hindi ka piniyagan. Pero, lagi mo na lang bang dahilan yan. Yun lang ang bawang natin. Amen? Diyan pa ba? Sa mga nakikinig dyan, hindi pwedeng lagi yan ang dahilan. Kasi darating mo panahon, kailangan mo talaga lumalim sa mga. Let me give you some wisdom. Sabi ng Lord, if you have a faith like a mustard seed, you can move mountains. Tama? Alam niyo ba yung budol ng mustasa? Malit lang yun. Kasi laki mo. Kita niyo. Kaya mo daw mo pagalaw ng mundo. Pero bakit sinabi ng Biblia, ang sino makapagtiis hanggang sa mukha siya ng maliligtas? Kasi yung mustasa yan, tumutubo. Lalaki yan. Uus mo yan. Dapat ang pananampalataya lumalalim. Kasi kapag hindi malalim ang pananampalataya, kung hindi malalim ang ugat, hindi ka makapagtiis hanggang bukas. Kasi dumaan ang bagyo, ang bababa ang ugat mo, putol ka. Puno. Pero ang puno na malalim ang ugat, kahit anong gano'n ng bagyo, hindi ka. Kaya minsan, mas mahaba ang ugat kaysa sa katawan. Bakit? Bawal sa kabila. Ibig sabihin, minsan, mas palalimin yung pundasyon mo sa salita ng Diyos. Kasi yung ginagawa mo, kasi mas importante yung grounded ka sa salita ng Diyos. Okay. Kaya, ganda rin ako. Ganda ng wisdom na Lord, ha? Ito ako. Isipin yung lupa. Langit, lupa. Hindi ako nakikinig talaga kayo. In. Langit, lupa. Okay? Uno. Ang ugat, dapat ganyan. Hindi pwede ganyan. Dumalakangin niya tagal. Malalim ang kondisyon. Kaunawaan, kahit anong gawin niya, di balis yan. Malalim yan. Nakikinig ba? Kaunawaan, dapat ang tao, malalim ang kondisyon. Grounded sa salita ng Diyos. Bakit? Kapag grounded ka sa salita ng Diyos, hawain ka, pagpukso ka, ihahabain ka, kung ka-problema ka, makasakit ka, mawala ka na pala sa buhay, matisod ka, magkaroon ng katampuhan. Di ba ito? Grounded ka. O see? Kaya importante, salita ng Diyos. Wala na. Ito na kapag sa atin ng fellowship, Holy Spirit, fellowship, present worship. Yan ang pamagitan. Manahimik mo. Kahit na ikaw, hindi ka masyadong napapansin, kasi ang punong ganyan, hindi mo pansin yan, liit eh. Ha? O, bakit mo ang tapin sa akin? Maliit eh. Diba? O, hindi napapansin, minamaliit lang, para ka natin less of importance. But that's not true. Okay lang, malalim ang komputasyon eh. Yan yung mga mananatili sa church. Kahit hindi napapansin mo. O, hindi masyadong napapansin, maliit eh. Gaya ko. Oh, pero malalim ako. Ha? Hindi malalim ako, pero sabihin maliit ka. Malalim ako yung gusto mo. Salita ng Diyos. Sabi ko nakikinig. Everyone who hears, listen. Intindihan?
Diyan pa ba? That's why important salita. Kaya inaaral natin. So you see the importance? Mag-aaral pa ba? Yes. Kasi maraming pakituturo. Nagsisimula ka lang na. Amen? May natutunan? Di lang. May natutunan? Kunti na. May natutunan? Kailangan natin. Kailangan mo ko. Kailangan i-share. God said in Matthew 20:19, go ye to all nations, teach all nations. Teach. You know what is teach? What is teach? Teach pa rin. Teach. Teach. Turuan. Magturo. Kasi natutunan nyo, hindi pwede tumigil. Ano sabi nga para matigil ng chismis pa paano? Paano ka matigil ng chismis? Alam nyo kung paano matigil ng chismis? Pag nakwento sa'yo, o mo narinig kwento, tigil na yun. Pag may nakwento sa'yo ng chismis mo, talaga, pero lang, pag kailan mo sa labas, sa tuloy pa, ngayon, hindi na tuloy-tuloy ng chismis. Pero ang chismis, tigil mo, stop mo na. Kung sa Biblia, sa salita ng Diyos, wag. Pag narinig ko, kwento mo. Yan ang chismis mo, salita ng Diyos. Hindi niya? Amen? Yung mga malakawit ako yung natigil na, pero kung hindi kayo sa landlord, observe mo, speak out. Speak out. Hindi niya? Importante. Nandiyan pa ba? May natutunan? Dahil lahat ako ng and God may continue to work in this church, in this place. Kung hayaan niyo ang Lord na kumilo sa inyo, huwag niyo hayaan matapos ang gabing ito nang wala kayong ulit natatanggap sa Lord. It's very important for us to receive blessings from the Lord. Nandiyan pa ba? Amen. You know, church,